Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Dan Pressy, Eli, Edwin, Joanna, Judith, at sa bawat isa po sa inyo na nakikita ko po sa comment section. Maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Cultivating a Thankful Heart. I hope this series po, ito pong series natin na ito ay nakatulong talaga sa atin upang tayo magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Mas naging conscious tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay kasi po talaga naman yung Diyos natin ay pinagpala tayo sa maraming kaparaanan. Kaya po ang tamang response lang natin sa Diyos magpasalamat. The fact na ikaw po ngayon ay naririto, nag-uusap tayo, meron tayong devotion na nakikinig ka rito sa devotion natin na to. Ito ay katotohanan lamang na ang Diyos ay pinagpala tayo. Meron pa tayong hininga, buhay pa tayo, meron pa tayong misyon dito sa mundo. May pinapagawa pa ang Diyos sa atin. Kaya po nararapat lamang na tayo ay mapuno ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Now, yung talata pong pag-aaralan natin magmumula po sa Hebrews chapter 12 verse 28. Sabi po rito, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Itong Hebrews chapter 12 po, itong particular na mga talatang ito po ay may kinalaman sa judgment, sa paghatol ng Diyos. At sinasabi po rito sa mga talatang ito na yayanigin ng Diyos ang langit at ang lupa. Talagang He will shake the heavens and the earth. At yung mga mauuga, yung mga karapat dapat hatulan, mayayanig sila, magsisabagsakan sila. At sabi po rito sa kasunod na verse na to, verse 29, God is a consuming fire. Ang Diyos natin, tingnan nga po natin, Hebrews chapter 12, verse 29. Sabi po rito, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Kaya po ito yung nasa larawan natin ngayon. Tandaan po natin, ang Diyos, He is a consuming fire. Apoy na tumutupok. Lahat po ng ginawa natin dito sa lupa, lahat po ng ginawa natin, mga kapatid, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, ito lahat ay matutupok at mawawala ng saysay. Ang mga bagay lamang na ginawa natin sa Panginoon, ang mga bagay lamang na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo, yun lamang yung mga bagay na hindi mayayanig o hindi matutupok. Kaya po, dapat mapuno tayo ng pagpapasalamat sa Diyos kasi po, tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos. Sabi po rito, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig, hindi natutupok. Lahat po ng mga kaharian ng tao, lahat ng kinabibilangan natin na walang kinalaman sa Panginoong Jesucristo, lahat po yun matutupok, mayayanig. Kahit ano pang relihiyon ang itayo ng tao, pag ito ay hindi connected kay Jesus Christ, kahit ano pang kaharian ang itatag ng tao, kapag ito ay walang kinalaman sa Panginoong Jesucristo, lahat ng ito ay mayayanig, magsisibagsakan, lahat sila ay matutupok because God is a consuming fire. Now tayo po, sabi po rito, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, tayo nabibilang sa kaharian, tayo tumanggap. Sabi po rito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Tayo nabibilang sa kahariang hindi nayayanig, hindi natutupok. Tayo po dapat ay mapuno ng pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba sa ating Diyos. Napakaganda po, dito sa mga talatang ito, matututunan natin na ang pinagpapasalamat natin, hindi lang pala mga material na bagay. Dapat rin pala nating pagpasalamat yung mga bagay na pangwalang hanggan. So ito po yung isa sa katuruan natin ngayong umaga. Thankfulness is a habit to develop. Yung pagpapasalamat sa Diyos, yung paggising mo pa lang sa umaga, napupuno na ng pagpapasalamat yung puso, ang ginagawa mo lagad, nananalangin ka at sinasabi, Lord, thank you. Thank you for my family. Thank you for my job. Salamat, Lord God, sa sweldo ko. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang tinatanggap ko sa inyo. At hindi lang basta mga material na bagay. Salamat, Lord God, sa spiritual na mga pagpapala. So, number 1 po, thankfulness is a habit to develop.
talagang pinapractice natin yan. Pag bless ka ni Lord materially, thank you Lord. Pag bless ka ng Panginoon, nakita mo yung mga anak mo, nakita mo yung pamilya mo, meron silang mga success, meron silang mga accomplishments. Lord, thank you. Laging sa Diyos ang kapurihan. Laging sa Diyos ang karangalan. At again, hindi lang po material blessings ang pinagpapasalamat natin, kundi spiritual blessings. Mga pagpapalang walang hanggan. Ito po yung point number 2 natin. Thankfulness should include spiritual blessings. Now, kung gusto mong malaman kung ano yung spiritual blessings, mga pagpapalang spiritual, tingnan nyo na lang po Ephesians chapter 1. Sunod-sunod yun. Itinalakay ni Apostol Pablo. Now, spiritual blessings po yon. Halimbawa po, inampon tayo ng Diyos. Nasa Ephesians chapter 1 yon. Yun po ay pagpapalang spiritual. Kasi po tayo dati ay mga kaaway ng Diyos. Ephesians chapter 2. Mga object of God's wrath. Yung galit ng Diyos nasa sa atin pa. Kaaway na, galit pa yung Diyos sa atin. Pero sabi ron, inampon tayo ng Diyos, inibig ng Diyos, minahal ng Diyos, binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan po ay pagpapalang spiritual na lagi po nating pinagpapasalamat. Kaya po subukan po ninyo sa pagkain ninyo, no? Lord, thank you po. Salamat sa pagkain ito. At salamat rin po sa buhay na walang hanggan. Minsan ganun ako manalangin eh. Pinagpapasalamat kayo material blessing. May pagkain ako sa aking sa lamesa. At the same time, I pray for eternal life. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Dito sa pagkain ito, mabubuhay ako for a time. Pero sa pagkain spiritual na binigay niyo sa akin, ang tinapay ng buhay ang ating Panginoong Hesukristo, mabubuhay ako ng pangwalang hanggan. Yun po yung spiritual blessings. So, thankfulness should include spiritual blessings. Tingnan niyo po sa mga talatang ito, no? Sabi dito, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Yang kingdom po na yan, eternal kingdom. Ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, mga bagay na spiritual, bagay na pangwalang hanggan. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. Magpasalamat tayo. So, ganun po, minsan nga theological, ibig sabihin, ang lalim ng panalangin natin, sobrang rich in theology. Lord, salamat, niligtas niyo ako. Sinugo niyo ang Panginoong Hesukristo na matay doon sa krus sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tinuturing niyo akong inyong anak. No? Very theological. Yung pinagpe-pray talaga natin, spiritual blessings na pangwalang hanggan na pinagpapasalamat natin. So, thankfulness should include spiritual blessings. Hindi lang po sweldo, material, pagpapalang physical, kundi spiritual din. And number 3, thankfulness is a part of worship. Yung pagiging mapagpasalamat, yung puso na napupuno ng pagpapasalamat, parte po ito ng pagsamba. So, kasama po ito sa worship God acceptably with reverence and awe. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Now, isipin niyo po yung isang tao na hindi mapagpasalamat, no? Tinulungan mo. Let's say, hindi mo anak, inampun mo. Tapos, tinuring mong anak, binigyan mo ng bagong buhay, no? Binigyan mo ng direksyon, pinag-aral mo, dinamitan mo, binihisan mo. Tapos, paglaki, no? After mong alagaan ng husto, hindi man lang magpasalamat sa iyo. Hindi man lang tumanaw ng utang na loob, initsapwera ka, no? Nagkasweldo lang, hindi ka na pinansin, no? Hindi naging mapagmataas na. 'Di ba ang sakit-sakit sa puso, no? Yung ganong klaseng tao na walang pusong mapagpasalamat. And I think ganun din sa Panginoon eh. Inampon tayo ng Diyos, tinuring na kanyang anak, binigyan ng bagong direksyon, binigyan ng bagong buhay. Tapos bigla hindi natin siya mapapansin at hindi tayo makapagpasalamat sa kanya. Alam niyo po, parang yun eh. Minsan, kung gaano, sa tao nga eh, nakakaasar yun eh. And I think sa harapan ng Diyos, mas nakakasar, mas nakakainis, mas nakaka-bad trip, no? So, tandaan po natin, kapag lumapit tayo sa Diyos, Lord, thank you sa lahat ng mga ginawa niyo sa buhay ko, sumasamba na tayo nun. Part of worship po yun. At nalulugod po yung Diyos sa atin pag tayo po ay lumalapit sa Kanya
ng punong-puno ng pagpapasalamat. So ito po yung mga application natin sa umagang ito. Number 1, form a habit of thanking God all the time. Yung habit po, hindi po nangyayari yan ng biglaan. Yung gusto mong mag-diet tapos biglaan na lang, no, na-form na yung habit sa'yo ng proper diet, proper exercise. Hindi po ganun eh. Pino-form siya everyday. Everyday mo siyang kailangang disiplinahin yung sarili mo para magawa mo siya ng tama. Ganon din po sa pusong mapagpasalamat. It's a habit. Umaga pa lang gawin nating habit na, Lord, thank you. Meron pa akong buhay. Humihinga pa ako. Matutulungan ko pa yung pamilya ko. Makagagawan ko pa ng mabuti yung anak ko, yung mga tao sa paligid ko. May mission pa ako. Mayroon pa kayong pinapagawa sa akin. Thank you, Lord God. Tinuring niyo akong anak. Salamat sa buhay na walang hanggan. Hindi na ako dapat matakot sa kamatayan. You know, those things. Form a habit of thanking God all the time. And number 2 po, thank God for spiritual blessings. Hindi lamang po material ang pinagpapasalamat natin, kundi spiritual. Hindi lamang po temporal, kundi eternal. Hindi lamang panandalian na mga pagpapala. Kasi yung pera, nauubos yan eh. Yung buhay natin, hanggang ano lang yan eh, 60 years, 70 years. Temporal. Pero yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, walang hanggan. Diba? Pinagpapasalamat natin. Siyempre, mas lalo natin pinagpapasalamat yung mga bagay na pang walang hanggan. Thank God for spiritual blessings. And number 3 po, start each day through prayer, praise, and thanksgiving. Simulan po natin yung araw natin ng nagpapasalamat agad sa Diyos, sumasamba sa Diyos, at nananalangin. So, umaga pa lang, minsan kasi pagkagising natin ng umaga, yung kamay natin, mga daliri natin, no, kumakapa na sa gilid ng una natin, hinahanap cellphone. Tapos notification, Facebook. Habit po yun. And that's a bad habit. Maganda po ang habit natin pagkagising pa lang ng umaga, bago may dilat ang iyong mga mata. Lord, thank you. Salamat po sa lahat ng pagpapalang tinanggap ko sa inyo. Pinupuri kita, pinapasalamatan, sinasamba kita. So, start each day through prayer, praise, and thanksgiving. Para naman po sa ating discussion, why should we thank God for spiritual and eternal blessings more than the material and temporal blessings? Bakit po natin dapat pasalamatan yung ating Diyos sa mga spiritual, mga walang hanggang pagpapala, nang higit pa sa pagpapasalamat natin sa Kanya sa material at temporal na pagpapala? Kasi po, sa katotohanan lang, no, minsan mas madalas nating pinagpapasalamat yung material at temporal kesa sa mga spiritual and eternal. Ipinamamanhik ko po sa inyo na dapat pagpasalamatan natin pareho. At mas lalong higit na pagpasalamatan natin sa Diyos yung mga bagay na pang walang hanggan, na pagpapala na ibinigay niya sa atin. Now, para po sa ating panalangin, sama po natin ito sa ating prayer. Father, forgive me when I focus too much on material blessings rather than the spiritual blessings. Please redirect my heart to focus on things above where Christ is seated. Lord, thank you because I have already overcome the fear of death and judgment. Thank you because I am saved through the blood of Jesus. I have a new life through the resurrection of Jesus. I have overcome through the finished work of Christ. Thank you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin yung mga ganitong klaseng pananalangin, no? Na nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga spiritual blessings. Na yung puso natin, ma-focus natin hindi lamang sa mga material na bagay na natatanggap natin. I-focus natin yung ating mga sarili sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Minsan po maganda po na sa panalangin natin, bumabalik tayo doon sa krus ng Panginoong Jesucristo, nandun tayo sa paanan ng krus ng Panginoon, iniisip natin lahat ng pagpapala na ibinubuhos ng Diyos, lahat ng pagpapala na dumadaloy sa krus ng Panginoong Jesucristo na tinatamasa natin, tinatanggap natin. Napakatindi ng ginawa ni Jesus Christ doon sa krus eh.
Sa pamamagitan niya, sinalo niya yung kasalanan na dapat tayo tumanggap. At dahil doon, tinuring tayo mga anak ng Diyos, pinatawad, pinawalang sala sa harapan ng Diyos sapagkat si Jesus na yung sumalo ng kaparusahan na dapat tayo tumanggap. Tinuring tayo mga anak ng Diyos, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Those are spiritual blessings na dapat tinutuon natin yung ating mga puso't isipan. Sama po natin iyon sa ating mga panalangin. At gusto ko po magpasalamat kay Maylen. Hello po sa inyo, Sister Maylen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung mayroon po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.